Purihin po natin ang Panginoon. Kanina pa ako panayang iyak dun eh. Papasalamat ako sa Panginoon. Maging sa buhay ng bawat isa na patuloy na naghasik ng kanilang mga buhay, talento, maging mga pinansyal. Kung paano nakita natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Yung paghasik natin kada Sabado, kada Linggo, eto nagbunga na. Nakita na natin yung ginawang kadakilaan ng Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin, ng manggagawa, patuloy sa karunungan, sa kaalaman na patuloy na pinagkaloob ng Panginoon. Hanggang sa, yun nga, sa huling bahagi na nung paggagawa, ramdam ko si Pastor talagang gusto na niya matapos. Minsan iniisip ko naman, kaya hindi ko minsan parang Pastor, pasensya na po kayo. Kasi minsan alam kong nararamdaman nyo na, kumbaga, alam ko yung proseso ng paggawa. Hindi ko kaagad mabigyan yung mga kabataan ng pahintulot na galawin kaagad. Kasi nga po, iniisip ko, sayang yung trabaho na mas mapagaganda pa natin. Kaya, sa isip ko naman, talagang na ako sa Panginoon, naglaan na rin ako ng araw na yun. Na sabi ko, this coming week nga, na before yung kasal, handa ako na yung sarili ko. Although meron akong project sa mainland, ang ginawa kong setup, sa umaga, pupunta ako rin sa project para mag-check nung accomplishment at magbigay ng counting yung gagawin niya ng mga tao. Tapos sa tanghali, uuwi ako rito para gumawa. Talagang sabi ko sa Panginoon, talagang gagawa, kailangan gumawa ng kabayanihan. Dahil kung ano niya natin, kasi sabi ni Pastor, Sabado, Biyernes sa Sabado, yung last touch, sa isip-isip ko, talagang alanganin, hindi kaya. Kaya sabi ko, kailangan gumawa pagkatapos ng pagboto nung Lunes, eleksyon, after kong bumoto, makit na kagad ako rito. Dahil nga sabi ko, kahit pa paano sa kaunting oras makagawa. Araw-araw, kahit kaunting oras lang, basta makagawa, malaking accomplishment po ang magagawa. Kaya ganun. After ko makaboto, akit na kaagad ako rito. Gumawa na ako. Kasi dumating na yung ibang mga kapatid, mga Tatay Irving. At ayun, nakagawa po kami. At sabi ko, Panginoon, Martes. Pero bagamat meron na akong plano talaga na ganun niya yung maging setup ko, sa umaga, alis ako, tapos babalik ako ng tanghali. Medyo nagdadalawang isip pa rin ako kasi nga, pag dumarating ako sa site, madaming isipin, madaming kailangang gawin, madaming ganito, ganyan. Kaya lang, pag naisip ko yung kailangan matapos, dumarating sa akin na kailangan kong umuwi. Tanghali, uuwi ako. At ayun. Yun nga po, Martes hanggang Biyernes hanggang Sabado. Nung Sabado nung kahapon, umalis pa ako ng umaga para naman magpa-sweldo ron sa mga tao. Tapos umuwi rin ako ng maaga para nga po maka-attend ng kasalan. At ayun, salamat sa Panginoon, sa pabor, sa pribilehiyo, sa kalakasan, na ang physical. Kasi yun ang kailangan namin maggagawa. Talagang sa construction, talagang kailangan physically.
malakas ka. Kasi walang kwenta yung talento mo. Pag may sakit ka, walang kwenta yung skills mo. Pag hindi ka, ng katawan may mahina. Kaya salamat sa Panginoon sa kalakasan pisikal na patuloy na ipinagkakaloob. Kaya sa lahat po ng ito, patuloy nagpapasalamat ako sa mga lahat ng nakabahagi sa paggawa sa bahay-sambahang ito sa ating church extension. Patuloy ang kadakilaan ng Diyos ay nahayag sa lugar na ito. Purihin natin ang Panginoon.